So after mga kababayan na magpalabas ng kanyang statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa banta ni Inday na ipapatay sila ni Mrs. Lisa Marcos, damay pati si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez mga kababayan, ay nagpadabas na rin ng address sa harap ng Kongreso at kinundinan niya mga kababayan to the strongest terms ang pagbabanta sa kanilang buhay ni Sara Duterte. Sinagot din mga kababayan ni Martin Romualdez yung akusasyon ni Sara Duterte na plano siyang ipapatay ng speaker. Pakinggan po natin ang naging pahayag ng Speaker of the House Martin Romualdez. My distinguished colleagues, I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives, the heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. My focus
has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind everyone that truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taong bayan ng ating pinaglilingkuran. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration.
Together, we will continue to advance the reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang sambayang Pilipino! Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session sus- Ayan po yung mabagsik na statement, mensahe ng Speaker of the House, Martin Romualdez, na gustong idamay mga kababayan, gusto ring ipapatay ni Sara Duterte dahil sa galit niya mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. So yung statement na yon, mga kababayan, habang binibigkas ni Martin Romualdez, nanonood po si Inday Sara, si Sara Duterte, kasi biglang nag-attend ng congressional investigation. O ito siya, ito si Sara Duterte mga kababayan, pinanonood si Martin Romualdez. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, look, Vice President Sara Duterte watches House Speaker Martin Romualdez address members of the House of Representatives. Romualdez described the threats of the Vice President as reckless and dangerous. O nanonood siya, mga kababayan, kasi sinuspend mo na yung session para yung mga congressmen na members ng Committee on Governance, Good Governance and Public Accountability maka-attend ng session sa plenary. Ngayon, because of that break, nagpa-interview si Sara Duterte, mga kababayan. Hindi ko na po tinatawag siyang Vice President, kundi Sara Duterte na lang kasi dinalahura na po ni Sara Duterte yung kanyang opisina. Hindi siya bagay na tawaging Vice Presidente. Sara Duterte na lang po ang tawag natin sa kanya. So ito po yung interview ng mainstream media. Pakinggan natin. Na tayo today kasi hinahabol ko yung House hearing kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OVP version, yung mga kasamahan. Again, 2 items lang muna tayo today dahil kailangan ko samahan sa House hearing yung mga OVP personnel na nandoon. Magbigay lang muna ako na first item is magbigay ako ng update kay Yusek Zulaika Lopez. So, ang update is, ang usapan kahapon, ang pakiusap sa kanya kahapon ay kapag dumating yung nanay niya, pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato, meron siyang trabaho. Tapos ako, sasamahan ko naman yung mga OVP personnel na nasa House hearing. By the way pala mga kababayan, kanina na-extend patuloy yung detention. Nagmotion si Franz Castro dahil sa mga pinagagawa mga kababayan ni Sara Duterte. Ayan tuloy po. Nagmotion siya to extend the detention. 5 days sana, di ba? Magtatapos ngayon. Ginawa na pong 10 days. So, 10 days na makukulong, madidetain mga kababayan, itong si Zulaika Lopez. Balikan natin si Sara Duterte. Okay siya kausap kahapon. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At noong ulit ko lang, meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang samahan. Nagsimula na siya umiyak.
Tapos ayaw na niya, hindi na siya tumitigil sa kakaiyak niya tulad nung nangyari nung nakaraang Friday or Saturday ba yun? O linawin natin, yung pag-iyak na kinikwento mga kababayan ni Sara Duterte, nakita naman po ninyo yung video, di ba? Alatang scripted po. Kinausap pa ni Sara Duterte si General Torre na pakwanan po ng kamera ng media. Nung hindi pa po kinakamera ng media, hindi pa umiiyak si Zuleika Lopez. Nang matutukan na po ng kamera, doon na po humagulhol ng iyak habang niyayakap niya si Sara Duterte. Yun po yung yung eksena. Madaling sabi, drama po. Kahit balikan po ninyo yung video, viral na nga po ngayon. Kaya huwag tayong nagpapaniwala sa kwento nitong si Sara Duterte. Paulit-ulit na yung sinasabi niya, kukunin nila ako, papatayin nila ako, kukunin nila ako. So nagtawag na lang kami. Yan ang sinasabi niyang kukunin nila ako, papatayin nila ako. Malamang kung sino ang mabubuking sa kanyang kwento, yun ang malamang may plano. Ano tingin po ninyo? Tama yung ating mga analysis? Bakit man siya papatayin ng Kongreso? Mas gusto ng Kongreso ni Speaker of the House. Unang-una, wala man walang reputasyong ganon ang mga Marcos Romualdez. Tanong ninyo sa kanila kasi bukang bibig nila yung kill. Siya nga po, kaya yun ang sabi ng ating Pangulong Bongbong, kung kayaan niya na ipapatay pagbantaan ang isang presidente, ano paan niya yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Yan yung laman ng mensahe ng ating Pangulo. Kaya malabo po. Tapos sabi ni Inday sa interview kanina, naungkat pa na yung pamilya Marcos daw pinapatay si Ninoy. Pamilya Marcos niya yung nagpapatay kay Ninoy. Hindi yata nagbabasa ng history itong si Sara Duterte na never na patunayan po na ang mastermind sa assassination ni Ninoy yung dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. And in fact, si Bongbong Marcos, yung ating Pangulo, sa interview ni Chris Aquino, siya pa yung nag-propose na pabuksan uli yung investigasyon para ma-establish talaga kung sino yung mastermind. Ayaw na ni Chris, napatawad na daw nila mga kababayan. You see? Tapos ito yung sinasabi ni Sara Duterte. So malabo man po. Ituloy natin yung kanyang sinasabi sa interview. Ng doktor, tapos yung doktor ang kumausap sa kanya, medyo natagalan kami kasi ayaw niya maniwala sa doktor. Sinasabihan niya lahat ng tao na lumalapit sa kanya, wala akong tiwala sa inyo. I-lock niyo yung door, wag niyo siya palabasin. Wag niyo huwag niyo palabasin si Inday Sara, ilak niyo yung door. So medyo matagal kanina yung negotiation at pakikiusap at advices and reassurances ng doktor sa kanya. Nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na nandun din. So si Nicole, nilagyan siya ng swero kasi sabi ng doktor doon padadaanin yung mga gamot. So medyo nagkalma-kalma na sila doon. So lahat na nagkasakit mga kababayan, pero sabi ng doktor, di ba? Normal man niya yung mga vital condition, vital signs, normal. So malamang sa malamang, lahat man lang po ito drama. Anyway, pakinggan lang natin kung anong sinasabi niya. Pero hindi na lang umalis si Senator Bato. Nag-concede na lang siya na magstay dito. Nandyan si Senator. Yun, pakiusap ko lang sa inyo kung pwede bantayan nyo si Yusek Zuleika Lopez kasi lagi namin sinasabi sa kanya na may media sa baba na nagbabantay sa iyo. May media although ang sinasagot niya wala akong tiwala sa lahat ng tao, pero isa yon sa mga sinasabi namin na reassurances sa kanya na mayroong media sa baba na nagbabantay sa iyo. Okay, and then ang pangalawa ay yung sagot ko sa ating National Security Advisor, sa ating National Security Council. Nauna na kanina yung written document, yung statement and open letter. Babasahin ko lang siya ulit para sa inyo ngayon, para meron kayong video.
Tay kay Yusek Lopez. Salamat ha. Salamat sa inyong tulong sa Office of the Vice President at sa mga personnel ng Office of the Vice President. Hindi lang nila masabi sa inyo ngayon dahil lahat sila busy, under pressure, under stress. So, kine-question niya mga kababayan, yung National Security Council. At sinasabi niya, gusto niyang i-require member daw siya as Vice President na mag-report sa kanya. Ganon mga kababayan yung sabi ni Inday, yung official statement niya.